Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 4. Quarter 3, Aralin 6. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran, katuwang ang kapwa upang makaiwas sa mga sakit. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Na ipakikita ang pagiging malinis sa pamamagitan ng pagtupad sa mga nakatakdang gawain ng paglilinis sa sariling tahanan at paaralan. Una, natutukoy ang mga sitwasyon at paraan ng pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran, katuwang ang kapwa. Ikalawa, napatutunayan na ang pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran, katuwang ang kapwa upang makaiwas sa mga sakit ay bahagi ng tungkuling pangangalagaan ang sarili, ibang tao at kapaligiran tungo sa malusog na katawan at isip. Ikatlo, na ilalapat ang mga paraan ng pagpapanatili ng kalinisan, katuwang ang kapwa upang makaiwas sa mga sakit. Mga nilalaman. Pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran, katuwang ang kapwa upang makaiwas sa mga sakit. Una, mga sanhi o mga bagay na nag-uudyok sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Ikalawa, kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Unang araw. Balik tanaw, pundasyon ang nakaraan sa matatag at matibay na patutunguhan. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Una, ikaw ba ay mapagkumbaba? Oo o hindi? Kung oo ang sagot, sagutin ang pangalawang tanong gamit ang mapa ng kaalaman. Kung hindi, ipaliwanag kung bakit. Ikalawang tanong, paano nakatutulong ang pagiging mapagkumbaba sa kalinisan at kagandahan ng ating kapaligiran? Magbigay ng 5. Ikatlo, bakit kailangan nating maging mapagkumbaba sa ating kapwa? Panghikayat na gawain, kanta, suri. Pakinggan ang kantang Kwentong Aray ni Edwin Quismundo. Minsan ako'y naglalakad sa may tabing dagat. Ako ay may nakitang alimangong umiiyak. Itinanong ko kung bakit ako ay biglang binatukan. Wika'y nagtatanong ka pa, taong pampalasan. Nilalapastangan ninyo ang dagat, inaabusang walang sawa at walang puknat. Tinatapunan ninyo ng luming nakalalason. Dapat kayo ay sipitin ang ilong. Aray-aray ang sabi ko, pare kong alimango. Ako ay walang nalalaman sa sinasabi mo. Sino ang umabuso? Sino ang lumapastangan? Wala na
kasalanan. Aray, aray, aray. Kahapon ang hapon naman ay nasa lubong ko. Baboy damong matutulis ang pangil at kuko. Wala na raw siyang matutang gubat sa kabundukan. Wala na rin daw makain, kaya siya nagkanta duling-duling. Bakit nang nagubat ay inubos ninyo? Galit na wika ng baboy damo. Sa takot ako'y tumakbong ubod bilis. Habol ako ng pangilyang matulis. Aray, aray, ang sabi ko, pare kong baboy damo. Ako ay walang nalalaman sa sinasabi mo. Naubos ang gubat, bakit sa'kin nilibintang? Wala naman akong kasalanan. Aray, aray, aray. Kaninang tanghali pagdungaw ko sa bintana, ako ay may natanaw na kilyawang namumutla. Lumipad at dumapo sa balikat ko, bumulong sa'kin. Iba na ang simoy ng hangin, hindi mo ba napapansin? Ang singaw ng himpapawid ngayon, umiinit at parang amoy karbon. At ang tubig ulan kong nainom, may lasang asido, bakit ganon? Aray, aray, tenga ko'y biglang tinuka ng kilyawang. Ika'y kayo ang sumisira sa sandaigdigan. Aray, aray, sabi ko'y wala naman akong kasalanan. Sa asido at karbon, anong aking kinalaman? Aray, 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 aray. Ikalawa, ibigay ang gabay ng mga tanong para sa mga grupo. Una, ano ang mga mensahe na nais iparating ng may akda? Ikalawa, anong uri ng mga problema ang ipinakita sa kanta? Ikatlo, sa mga problemang binanggit sa kanta, ano-ano ang mga posibleng sakit ang maaaring maranasan ng mga tao? Ikatlo, hatiin ang klase sa 3 pangkat. Masusing suriin ang iba't ibang bahagi ng kantang Kwentong Aray ni Edwin Quismondo upang maunawaan ang mensahe nito. Unang pangkat, liriko, 1 hanggang 3. Ikalawang pangkat, liriko 4 hanggang 6. Ikatlong pangkat, lirikong 7 hanggang 9. Suri nawa, pagsusuri at pag-unawa, marapat pagtagpuin at hindi paghiwalayin. Unang tanong, ano-anong mga aral ang iyong natutuhan sa kantang Kwentong Aray? Ikalawa, bakit kinakailangang mamulat ang isipan natin sa ganitong mga issue o problema? Ikatlo, paano ka makatutulong sa mga issue o problemang ito? Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Ang pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran,
katuwang ang kapwa upang makaiwas sa mga sakit ay mahalaga sa pangkalahatan na kalusugan ng tao. Ang malinis na kapaligiran ay nagbibigay ng proteksyon laban sa mga mikrobyo at pathogen na maaaring maging sanhi ng iba't ibang uri ng sakit. Ang kalinisan sa kapaligiran ay hindi lamang para sa sariling kalusugan, kundi pati na rin para sa kalusugan ng iba at sa pangkalahatang kalusugan ng komunidad. Sa kabuuan, ang pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran ay isang pangunahing hakbang sa pagpapabuti ng kalusugan ng tao at pagpapalaganap ng mas maayos na pamumuhay sa komunidad. KW chart. Punan o sagutan lamang ang una at ikalawang hanay ng diagram. Ang pamagat ay pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran. Unang column, alam ko, what I know. Ikalawang column, nais kong matutuhan o what I want to know. Ikatlong column, natutuhan ko o what I learned. Kaugnay na paksa bilang isa. Mga sanhi o mga bagay na nag-uudyok sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Pagproseso ng pag-unawa. Ang mga tao ay nahihikayat na alagaan ang kalikasan sa iba't ibang dahilan. May iba't ibang aspekto ng buhay na nag-uudyok sa mga tao na makiisa sa pangangalaga ng kalikasan. A. Ang pangangalaga sa sariling kalusugan na umiwas sa anumang sakit at kalusugan ng komunidad ay nag-uudyok sa mga tao na panatilihin ang kalinisan ng kapaligiran na nagbibigay ng malinis na hangin at tubig. B. Etikal na responsibilidad sa kalikasan at ang moral na prinsipyo ng paggalang dito ay maaaring maging motibasyon ng mga tao na alagaan ito. C. Trahedya at walang tiyak o kasiguraduhan na pagtingin o pananaw sa kalikasan ay maaaring magdulot ng mas mabuting pag-unawa at mas malalim na pagpapahalaga na nagtutulak sa mga individual na alagaan ito. Dahil na rin sa panganib ng kalamidad, ang pangangalaga sa kalikasan ay nagiging prioridad dahil sa pangangailangan na maiwasan ang panganib ng kalamidad tulad ng pagbaha at pagguho ng lupa. D. Ang pag-unawa sa sosyal na responsibilidad at papel ng bawat isa sa pangangalaga sa kalikasan ay nagbibigay inspirasyon sa kolektibong pagkilos. E. Ang mga programa at kampanya para sa edukasyon sa kalikasan ay naglalagay diin sa kahalagahan ng kalinisan ng kapaligiran. F. Ang paggamit ng teknolohiya tulad ng mga aplikasyon para sa pagre-report ng environmental issues ay nagpapadali sa pakikipagtulungan ng komunidad sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. G. Ang kagandahan at linis ng kapaligiran ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao na panatilihin ito para sa mas magandang tanawin at karanasan.
Pinatnubayang pagsasanay. Suri, sarili. Suriin ang sarili ayon sa iyong karanasan kung ang mga sumusunod na sitwasyon ay ginagawa mo o hindi at ipaliwanag ang dahilan kung bakit. Sa unang kolum ay ang sitwasyon, ikalawa, oo, ikatlo, hindi, at ang ikaapat ay dahilan. Unang sitwasyon, gumagamit ba ako ng mga reusable bag, lalagyan at bote ng tubig upang mabawasan ang paggamit ng single-use plastics? Oo o hindi? At ano ang dahilan? Ikalawa, pinapatay ko ba ang ilaw, appliances at electronics kapag hindi ginagamit? Oo o hindi? Dahilan. Ikatlo, naliligo ba ako ng mas maikli at pinapatay ang gripo habang nagsisipilyo ng ngipin? Oo o hindi? Dahilan. Ikaapat, gumagamit ba ako ng pampublikong transportasyon, mag-carpool o mag-bike para mabawasan ang carbon emissions at para makatipid? Oo o hindi? Dahilan. Ikalima, tinatanggihan ko ba ang paggamit ng single-use plastic bags, straw at kubyertos? Oo o hindi? Dahilan. Ika-anim, sumusunod ba ako sa patakaran ng aming paaralan sa tamang pangangalaga ng kalinisan tulad ng wastong pagtapon ng basura at pagsali sa mga gawaing pangkalinisan? Oo o hindi? Bakit? O ano ang iyong dahilan? Ikapito, may kaalaman ba ako tungkol sa mga issue sa kalinisan? Oo o hindi? At ano ang dahilan? Ikawalo, sumasali ba ako na mag-organisa ng mga lokal na paglilinis upang matulungan ang komunidad na maging malinis? Ika-siyam, nagbibigay ba ako ng mga lumang damit sa halip na itapon ito? Oo o hindi? At dahilan. At ika-sampu, naglilinis ba ako ng aking tahanan kasama ang aking pamilya upang umiwas sa anumang sakit? Oo o hindi? At ano ang iyong dahilan? Paglalapat at pag-uugnay, surinawa, pagsusuri at pag-unawa, marapat pagtagpuin at hindi paghiwalayin. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Paglalapat at pag-uugnay. Una, bakit mahalagang matutunan ang sanhi o mga bagay na nag-uudyok sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran? Ikalawa, magbigay ng isang makabuluhang aral na iyong natutuhan sa paksang ito.
kaugnay na paksa bilang 2. Kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Pagproseso ng pag-unawa. Ang kalinisan ng ating tahanan ay tunay na konektado sa kaligayahan at kagalingan ng ating pamilya. Ito ay nakakaapekto sa ating mga relasyon, kalusugan sa isip, at kabuuang kalidad ng buhay. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng kalinisan bilang isang halaga o values ng pamilya, pagsasama-sama ng lahat sa mga gawain ng paglilinis at paglikha ng isang payapa at maayos na tahanan, maaari nating gamitin ang positibong epekto ng kalinisan upang palakasin ang mga ugnayan sa pamilya at itaguyod ang isang mas masaya at mas maayos na buhay pamilya. Ang kalinisan ay hindi lamang tungkol sa pag-aayos ng mga bagay. Ito ay nagpapalakas sa puso ng kaligayahan ng ating pamilya. Una, ang isang malinis at maayos na tahanan ay nakakapagbaba ng antas ng stress para sa lahat ng miyembro ng pamilya. Ang resulta ay isang mas mapayapang atmosfera, kung saan ang lahat ay maaaring magpahinga at magkaugnay ng hindi naaapektuhan ng gulo. Ikalawa, ang paglilinis at pag-organisa ay maaaring maging isang aktibidad ng pamilya na nagtataguyod ng pagkakaisa. Kapag lahat ay nagtutulungan, lumilikha ito ng pakiramdam ng pagsasalo-salo at tagumpay. Ang mga pamilyang naglilinis ng magkasama ay madalas na nag-uulat ng mas matibay na mga pagsasama at mas bukas na komunikasyon. Ikatlo, ang pagsasama ng mga bata sa mga gawain ng paglilinis ay nagtuturo sa kanila ng mahalagang kakayahan sa buhay o life skills at ng pakiramdam ng responsibilidad. Natututo silang magpanatili ng isang tahanan, mag-ambag sa pamilya at ipagmalaki ang kanilang mga pagsisikap. Ang mga aral na ito ay malayo ang mararating sa kanilang personal na pag-unlad. Pinatnubayang pagsasanay. Ano? Bakit? Suriin ang ipinapakita ng bawat larawan. Alamin kung ano ang ginagawa at kung bakit ito ginagawa. Unang larawan. Ano ito? Pagtapon ng basura sa tamang lalagyan. Bakit ito ginagawa? Ginagawa ito para hindi magkalat ang dumi sa paligid at para na rin ma-recycle ang mga basurang pwede pang magamit. Ito ay isa sa mga maaambag natin sa pag-iingat natin sa kalikasan upang maiwasan ang polusyon sa hangin, dagat, at iba pa na maaaring magdulot ng napakaraming sakit. Ikalawang larawan. Ano ito? Pagtatanim ng puno. Bakit ito ginagawa? Makakatulong itong magbigay ng sariwang hangin at pagpigil sa mga landslides at baha. Ikatlong larawan. Ano ito? Paggamit ng bisikleta sa pagpunta sa paaralan. Bakit ito ginagawa? Ito ay isang alternatibong transportasyon na hindi nagdudulot ng polusyon sa hangin na maaaring magdulot ng sakit sa atin.
Ika-4 na larawan, ano ito? Paglilinis o pagwawalis. Bakit ito ginagawa? Ang pamamaraan na ito ay nakakatulong sa kalinisan ng karagatan at iba pang anyo ng tubig. Ika-5 larawan, ano ito? Pagtatanim ng puno. Bakit ito ginagawa? Ito ay makakatulong sa pag-iwas ng sakit upang maganda at malinis tingnan ang paligid. Paglalapat at pag-uugnay, sagutin ang sumusunod na mga tanong. Una, ano ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran? Ikalawa, sa ngayon, ano ang iyong tungkulin sa pamilya na napanatili mong gampanan? Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Kumpletuhin ang pangungusap. Una, para sa akin, ang pagpapanatili sa kalinisan ng ating kapaligiran ay dugtungan ito. Ikalawa, ang pagpapahalaga sa kalinisan ay dapat gampanan ng bawat isa dahil dugtungan ito. Gawain, journal. Ibahagi ang detalye ng sarili at saysay ng pangyayari. Gawin ang gabay na ito sa pagsusulat ng isang journal. Unang talata, maikling buod ng iyong natutuhan mula sa aralin. Ikalawang talata, batay sa iyong mga natutuhan, paano ito nakakaapekto sa iyong pag-iisip, damdamin o pananaw bilang isang mag-aaral. Pagtataya at pagninilay, pagsusulit, tama o mali. Bilugan ng T kung tama at M kung mali. Isang puntos lamang bawat tanong. Una, ang kakulangan ng impormasyon sa tamang pagtapon ng basura ay isa sa mga dahilan ng maruming kapaligiran. Tama o mali? Ang sagot, T. Tama. Ikalawa, bawat isa sa atin ay may responsibilidad na alagaan ang kalikasan. Tama o mali? Ang sagot, T. Tama. Ikatlo, ang simpleng pag-aalaga sa ating sarili ay nakakatulong upang mapangalagaan ang ating kapaligiran. Tama o mali? Ang sagot, tama. Ika-4, hindi natin kailangan ng isa't isa para mapanatili ang kalinisan ng ating kapaligiran. Tama o mali? Ang sagot, M. Mali. Ika-5, ang paggawa ng ating mga tungkulin tulad ng paglilinis ay nagtuturo sa atin ng mahahalagang kakayahan sa buhay o life skills. Tama o mali? Ang sagot, T. Tama. Gawaing pantahanan o takdang aralin, KW chart. Balikan ang gawain sa KW chart at sagutan ang ikatlong hanay sa natutuhan ko o what I learned. Gawin ito sa iyong kwaderno. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.